ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magugulat sina Morgana at Zoe sa revelasyon ni na RJ at Lyness. Panay ang panlalait ni Morgana kay Lyness, pero makikipagsagutan si RJ at ipagtatanggol si Lyness. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Hindi maitago ni na Lyness at RJ ang kaligayahan na nararamdaman nila, kaya nagdesisyon silang sabihin agad kay Annalyn ang pagbabalikan nila. Pinatawag nila si Annalyn. Nung makarating si Annalyn, kasama niya sina Tiang Susan at Josa. Nagtataka si na Annalyn. Ibinalita agad ni RJ na sila na ulit ni Lyness. Kinikilig si Josa, nagulat at natuwa naman si Tiang Susan. Si Annalyn ay nagulat kasi sa pagkakaalam niya, magkarelasyon pa rin sila ni Claire at ang tatay niya. Baka ginawa na namang kabit ang nanay niya. Po, paano po ang nangyari, Tay? Naguguluhan po ako eh. Paano po si Miss Claire? Di ba kayo pa po? Napangiti si RJ. Nagpaliwanag. Hindi na anak, wala na kami. Hiniwalayan na ako ni Claire. Nagtataka silang tatlo pati si Annalyn. Nagpatuloy sa pagkukwento si RJ. Nakita kasi ni Claire at siya mismo na mahal ko pa rin si Lyness. Napakabuti niyang tao. Pinalaya niya ako. Hinayaan niya na maging kami ulit ni Lyness. Hinayaan niya na maging masaya ako. Kaming dalawa ni Lyness. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil hindi siya naging makasarili. Sumagot si Lyness. Nahihiya nga ako sa kanya eh. Gusto ko sana siyang makausap pero umalis na siya. Bumalik na siya sa Cebu. Napangiti at napaiyak si Annalyn. Nagpapasalamat siya dahil walang inaapakang tao ang pagmamahalan ng mga magulang niya. Nay, Tay, ang saya ko po. Kasi kayo pa rin po talaga ang magiging magkatuwang sa habang buhay. Sana po, napasalamatan ko man lang si Miss Claire. Nagsalita ulit si Lyness. Nagpapasalamat din ako sa kanya. Dahil sa kanya, na-realize ko talaga na mahal ko pa rin si RJ. Nakatitig si Annalyn. Lahat sila kinikilig habang nakikinig sa kwento ni Lyness. Nung panahon na nawala si RJ sa akin, akala ko katapusan na ng relasyon naming talaga. Sabi ko sa sarili ko, wala na kaming pag-asa. Pero kung bibigyan ako ng kahit na konting pagkakataon, kahit konti lang, igagrab ko ito at hindi ko na pakakawalan si RJ. Aaminin ko na talaga na mahal ko siya. Nagsigawan sina Josa at Tiang Susan. Hindi na talaga nila mapigilan ang kilig na nararamdaman. Ay, pakipot-kipot ka pa kasi. Munti ka na sana makawala si Doc RJ. Mabuti na lang, marunong magbigay si Miss Claire, ang panunukso ni Josa. Ang saya nilang lahat. Walang tigil ang tuksuhan. Nagtatawanan sila. Sa kabilang banda, busy si Dr. Kim sa panggagamot sa mga bata sa Apex. Nakita niya ang isang bibong bata. Nakita ni Dr. Kim ang bibong bata na kasama ang nanay niya. Para hindi mainip ay nagdrawing muna ang bata. Napukaw ang atensyon ni Dr. Kim sa bata nung mapadaan siya sa mag-ina. Hello little girl, are you a patient here? Tumango ang bata na nakangiti. Naupo muna sandali si Dr. Kim sa tabi ng bata para makipagkwentuhan. Hanggang sa natutuwa ang bata. Pinakita niya ang drawing niya kay Dr. Kim. Natuwa naman ang doktor. Wow, she's pretty. Is she your sister? Sumagot ang bata. Ay hindi po. Siya po si Doktora Annalyn Santos. Idol ko po siya. Hindi naman mahirap kay Dr. Kim na intindihin ang sinabi ng bata. Tinitigan niya si Doktora Santos sa drawing. Nagtanong siya sa bata. Idol? Then why? Proud na sinagot ng bata ang tanong ni Dr. Kim. Because she is smart, brave, caring and kind. And she's very beautiful. Naging interesado si Dr. Kim kay Doktora Annalyn Santos. Mukhang magugustuhan niya rin ng doktor na kinakwento ng bata dahil pareho silang magiliw sa mga bata. Ang hindi niya natatandaan na si Annalyn pala ang nakabangga niya noong isang araw. Siya ang tinutukoy ng bata na idol niya. Dahil naging palaisipan kay Dr. Kim si Annalyn, gusto niya itong makilala. Ipagtatanong niya si Annalyn sa ibang doktor o nurse ng Apex para lubusan niyang makilala. At kung ano ba talaga ang katangian ni Annalyn na nagustuhan ng bata sa kanya. Nagkaroon ng pagkakataon na makausap niya sina Doc Joy at Joanne. Kinikilig ang dalawang doktor kay Dr. Kim.
Good day, Dr. Kim. How's your stay in Apex? I mean, if you have any questions or problems, do not hesitate to ask help from us. Nakangiti si Dr. Kim. Well, actually, I just wanna ask you something about Dr. Santos. Biglang kinilig na naman ang dalawang doktor. Sabi ni Doc Joanne, why are you asking Dr. Kim? Wala namang pagdadalawang isip na sinagot ni Dr. Kim si Joanne. Because I like her. Nagulat ang dalawa at kinilig na naman sa narinig. Kinabukasan, nagsipagbalikan na nga sa Apex si Annalyn at lahat ng mga sumama sa medical mission. Pagdating ni Annalyn at mga kaibigan sa Apex, naichika agad ni na Doc Joy at Joanne sa kanila ang napagkwentuhan nila kasama si Dr. Kim. Nakikinig naman si na Nurse Ivan at Karen. Sabi ni Doc Joy, alam mo ba Doc Annalyn, ikaw ang hinahanap ni Dr. Kim kahapon pa. Parang interesado siya sa'yo. Sumagot si Joy, anong interesado lang? Sabi niya sa amin, I like her. Nagulat sina Ivan at Karen. Sabay-sabay silang lahat na nagsigawan dahil sa kilig. Nag-appear si Nurse Karen kay Annalyn. Natatawa si Annalyn pero hindi siya naniniwala. Kasi ang sungit-sungit nga nun sa kanya nung isang araw na nakasalubong niya. Naku, tumigil nga kayo. Ang sungit-sungit kaya nun. Tsaka pwede ba tumigil na kayo? Baka mamaya may girlfriend yan. Dinagdagan pa ni Nurse Ivan ang kilig ng lahat. Paano kung wala? Nagsigawan na naman ang mga kaibigan nila. Kinikilig sila dahil magkakaroon na ng ka-love team na Opa si Annalyn. Samantala, lantaran na nga ang relasyon ni na Linef at RJ. Nahalata na ni Dr. Caitlin, nakakaiba ang dikita ng dalawa. Palagi pa silang nagkakatinginan at nagtatawanan. Hindi na rin tinanggi ni Linef ang sweetness nila ni RJ. Inamin niya kay Caitlin na may relasyon na nga sila ni RJ. Natutuwa naman si Caitlin. Talaga po, Nino, Miss Linef, congratulations. I'm happy for both of you. Nakangiti ang dalawa. Hinawakan ni RJ ang kamay ni Linef. Thank you, Caitlin. Hinding-hindi ko napakakawalan si Linef. Maya-maya ay dumating sina Zoe at Morgana. Napansin ni Morgana na ang sweet ni Linef kay RJ. Sinabi niya muna ang napansin kay Zoe. Nakikita mo ba, Zoe, ang nakikita ko? Bakit parang tuko makadikit si Linef kay RJ? Nakita ni Zoe ang sinasabi ni Morgana. Nagtataka rin siya. Oo nga, alam kaya ito ni Claire? Inaya ni Morgana si Zoe para lapitan sila. Hiniya na naman ni Morgana si Linef. Ang lakas ng boses niya. Grabe ka naman, Linef. Para kang tuko makahawak kay RJ. Pag-aari mo ba siya? Hindi mo ba alam na ang ka-holding hands mo ay may girlfriend na? Inawat ni Caitlin si Morgana. Miss Morgana, wag naman napakalakas ng boses niyo. Sumagot si Morgana. At bakit? Hindi ba dapat malaman ng lahat ng tao dito na isang kabit noon ay kabit pa rin ngayon? Ibang klase ka talaga, Linef. Hindi ka pa rin nagbabago. Alam mong may girlfriend na pero para ka pa rin linta kung makakapit. Ganyan ka ba talaga kalandi? Sinaway na naman ni Caitlin si Morgana. Miss Morgana, hindi niyo po ba alam? Nakakunot noo si Morgana. Nagtataka sa tanong ni Caitlin. Nagpatuloy si Caitlin sa pagpapaliwanag. Ganyan po sila ka-sweet kasi nga po, sina Doc RJ at Linef, sila na. Nagtataka sila Zoe at Morgana. Sabay pa silang nagtanong. What? Paano? Sumagot ulit si Caitlin. Opo, tama kayo nang narinig. Nagsalita si RJ. Well, Morgana, wala naman kami dapat ipaliwanag sa'yo. Kay Zoe lang ako dapat magsabi dahil siya lang naman ang relative ko dito. Wala kaming pakialam sa reaction mo at mas lalong wala kang karapatan na mag-react. Nakatulala si Zoe at Morgana, nabigla ng sobra sa narinig na balita. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.